What's up mga idol? Kamusta? It's your boy Groovy from Exotic J. Kasama ko dito yung isa kong female, Pastel and Cheap-eyed. So ngayon pag-usapan natin kung para saan ba ang heat pad or heat mat. Kung talaga bang importante siyang gamitin at kung kailan siya dapat gamitin. Diba? So ngayon papaliwanag ko at kung i-guide ko kayo kung paano talaga siya gamitin kung kinakailangan. So for now, tatago ko muna to para hindi ako masyadong mailang. Makulit eh. Ayan. Pastel and Cheap-eyed. So, eto na. Eto yung iba't ibang uri ng heat pad na naipon ko over the years. So, 3 taon pa lang ako sa ball python keeping and marami na rin akong natutunan kahit papano kung paano siya gamitin, kung paano sila gamitin. Iba't ibang brand sila, then same lang din naman ng functions, kaya hindi mo kailangan ng masyadong fancy or mamahalin kung gusto mong gumamit ng heat pad. Tulad nito, Zoomed, Thrive or Exoterra, meron nito sa Pilipinas sa tingin ko kasi nakikita ko yung mga brand na to is meron na sa mga expo dyan sa Pilipinas. And ito is yung pinaka-common, which is syempre common, pinaka-mura. And dito sa kulay itim na malaki na to, yung enclosure ng boa ko. And then, etong mga snake crack ko dito, eto, lahat ang gamit ko. Kasi, bakit? Ang mga to, ang laman niya is eto, diba? So, bakit ka ba mag-i-spend ng mamahalin, ng pera sa mamahalin kung ganito lang din naman yung nasa loob nila? Kung parang binihisan lang, diba? Pero ganito rin yung nasa loob na nakita ko na yun, nabuksan ko na yung iba kong heat pad. So itong mga to is binili ko to nung syempre nung nagsisimula pa lang ako sa ball python keeping. Medyo curious pa ako, syempre gusto ko para sa alaga ko is yung kung ano yung the best, pero later on na-realize ko na hindi pala kailangan ng masyadong mamahalin or maganda kasi pare-parehas lang talaga sila ng function, which is talagang na-discover ko nung binuksan ko yung isang nasira ko na heat mat is ganito pala yung nasa loob. So, ganito na lang lahat ang ginamit ko dito sa mga snake traps ko. And second, kailangan ba talagang gumamit ng heat mat or heat pad or heating element kung nasa Pilipinas ka? Well, for the most part, hindi na siguro kasi sa Pilipinas is talagang mainit na, which is talagang perfect yung weather para sa mga ball pythons or sa kahit na anong reptiles na gusto mong alagaan. Ang kaso, di syempre, meron ding mga lugar na malamig tulad dito sa akin, nasa below 0 degree lagi yung temperature namin dito. And then dyan sa Pilipinas is bandang north ng Pilipinas, let's say Baguio or Ilocos, diba? Malalamig yung lugar na yan. So, siguraduhin mo lang na kung gusto mong gumamit ng heat pad ay meron kang thermostat. So, huwag kayong mag-rely dun sa mga heat pad na meron ng built-in na thermostat. Wag nyong titipirin yung mga alaga nyo dahil hindi naman ganun kamahal bumili ng thermostat at saka ng heat pad. Lagi nyong iisipin na magkano ba yung bili mo sa ball python mo, which is alam naman natin ang presyo ng ball python dyan sa Pilipinas, di ba? Talagang napakamahal. So, eto, spare ko lang tong thermostat. Ang gamit kong thermostat ay Herbstat. Lahat yan. Lahat ng thermostat ko sa incubator, sa snake racks, at dito sa enclosure ng boa ko, lahat ng thermostat ko is Herbstat ang brand. Hindi ko lang alam kung meron ito sa Pilipinas, pero hindi kailangan lagi na professional ang thermostat mo. Meron din akong isang gamit na medyo mura lang din. Pero maganda yung maganda yung function niya. Subok ko na. So, ito yung thermostat ko. Ganito lang naman yung paggamit niya. So, alisin ko lang muna itong mga to. Diba? Papakita ko sa inyo paano siya gamitin. So, ito yung saksakan ng heat mat. Isasaksak mo ngayon siya sa rekta dito sa thermostat. Diba? Re-rekta mo siya dyan. Kasi ito nga yung mag-regulate ng heat pad. Kaya dito mo siya isasaksak is para tugma, tsaka para accurate yung reading ng
thermostat probe mo sa heat mat. Ano nga ba yung thermostat probe? Ito yung probe. Yung probe is yan siya. Yan yung probe ng thermostat. So isasaksak mo ngayon si probe dito sa thermostat mo, and then ilalagay mo ngayon yung probe sa ibabaw ng heat pad, di ba? Iti-tape mo lang yan dyan. So let's say for example, ito yung tape, di ba? Ganyan. Dyan mo siya iti-tape sa ibabaw ng heat pad para yung init na ibibigay ng heat pad ay mabasa directly ng probe at i-regulate naman ng thermostat. Sana nalilinawan kayo kasi medyo nabubulol ako. Pero madali lang naman yan. And always make sure na kapag gagamit kayo ng heat pad is laging nasa labas ng tub, hindi sa loob kasama ng ahas. Dahil kapag ang heat mat ay nasa loob kasama ng ahas, ang ending, yung ahas mong mamahalin is magiging ulam nyo ng hapunan, which is ayaw natin mangyari, di ba? And besides, hindi agad-agad namamatay ang ahas kahit nasusunog na yung kanyang belly part. Alam naman natin bilang tao kung ano yung pakiramdam ng mapaso or yung meron kang paso sa katawan, which is sobrang hapde, di ba? So, isipin mo yun. Sunog yung katawan mo tapos buhay ka ba? Ganong kahirap din para sa mga ahas, di ba? So, sample. Paano nga ba? Meron akong isang set dito eh. Meron akong isang naka-ready. So, ito. Let's say for example, ito. Ito yung tub na ginamit ko nung nagsisimula pa lang ako sa ball python keeping, which is 3 years ago. I mean, 2 years ago pala. 2 years, sorry. 2 years ah. So, normal na tub lang siya. Kulay itim. Para syempre, hindi masyadong sa ahas kasi ball python, di ba? Mas gusto nila lagi yung madilim, masikip. So, ito yung setup ko dati nung nagsisimula pa lang ako. Ito ngayon yung ginawa ko, di ba? Ginagamit ko pa rin to hanggang ngayon kapag meron akong mga ahas na ayaw kumain or kina-quarantine ko, dito ko sila nilalagay. So, dinikit ko ng duct tape at saka ng foil tape yung mismong heat mat dun sa ilalim ng tub. Di ba? Nasa labas yan. Hindi sa loob. O, di ba? So, syempre, pagka ganito, kunyari ito na yung setup. O, yan. Diyan ko na ihahara. So, kunin mo nga si thermostat. Isaksak mo si heat pad dito sa thermostat. And then, ilalagay mo naman ngayon yung probe dun sa ibabaw ng heat mat para direct yung init dun sa probe at mabasa yung accurate temperature. Nakita nyo? Ayan o. Ito na yung probe. Diba? Nandun siya sa ibabaw ng heat pad. And then yung heat pad at probe is nasa labas ng tub. Hindi sa loob. Diba? So sa ganyan, pagka ganyan na, isiset nyo naman ngayon yung yung thermostat nyo sa 90 degrees. 90 degrees Fahrenheit and or 31.5 or 32 degrees Celsius. Kung Celsius ang gagamitin nyo, 32 degrees Celsius or 90 degrees Fahrenheit. Yun yung kailangan na init sa loob ng enclosure ng ball python. And then yung cooling side is 80 degrees at least. Hindi ko masyadong inaano yung humidity kapag gumagamit ako nito kasi automatic yung humidity ay yung tubig sa loob nito ay nag-evaporate. So, matic na yun. Yung humidity nandito na rin. Hindi ko na ini-spray yan. So, yun lang. Di ba? Simple lang. Make sure na lagi yung heat pad nyo ay nasa labas. And then, nasa ibabaw ng heat pad is yung temperature probe. Huwag nyong ipapasok sa loob kasama ng ahas. Kung ayaw nyong yung ahas nyong mamahalin ay hirap na magsalita, diba? So, huwag nyong tipirin yung mga ahas nyo. Lalo na yung mga ball python keepers. Alam nyo ang presyo ng ball python, diba? Magkano lang ang heat mat? Magkano lang ang thermostat, diba? Kung gusto nyong gumamit ng heating element, lagi kayong dapat magka-partner ang heat mat at thermostat. Huwag na huwag kayong gagamit ng heat mat or heat pad na walang thermostat
kung ayaw nyong mamatay yung ahas nyo. Kasi talagang maluluto yan. Diba? Huwag nyong tipirin mga idol. So, yun lang. Hindi na para masyadong pahabain pa itong video na to. So, sana meron kayong simpleng natutunan dito sa simpleng video na to. So, yun lang. Shoutout nga pala, syempre. Pare ko, Angelo Morena. Sa supplier ko ng Tambay Cup. Solid yan, mga idol. Thank you. So, yun lang. Heat mat, thermostat, setup. Diba? Tapos, thank you guys for watching. Ruby from Exotic J. Peace out.